gusto ko talagang mag-focus doon sa pagiging nanay. Iiwas ang kabahan, parang nakangapa nung umpisa. Nag-iba talaga yung takbo ng buhay eh. Pagod but fulfilled yung pakiramdam. Hindi ito yung typical na napapanood natin na love story na sobrang daming bangayan, awayan. Ang tahimik ng pelikula, of course, iiwas ang kabahan, parang nakangapa nung umpisa dahil nag-iba talaga yung takbo ng buhay eh. Naging mas totoo eh. Mas ang dami kong naramdamang totoo lang sa life the past years sa buhay ko. So, nung babalik ka sa mga make-believe and sa kumbaga may mga emotions kang hinahalungkat, kakaibang experience pa rin talaga siya. May kakaibang high pa rin naman. Talagang ang sarap pa rin sa pakiramdam kapag nagagawa mo yung isang bagay that you are very passionate about. At the end of the day, fulfilled, pagod but fulfilled yung pakiramdam. Nagsunod-sunod lang yung nangyari sa akin since I got pregnant. Gusto ko talagang mag-focus doon sa pagiging nanay dahil may kanya-kanya naman tayo pa panahon, di ba? And I really believe na all my life, since I was 6 years old, I'm 39 now. So parang since 6 years old na ako, nag-artista na ako, nagtatrabaho na ako. So nung nabigay sa akin yung time to pause and time to parang nurture being a mom, binuhos ko talaga doon. And then nung parang finally okay na, parang since 2 years old na siya, I was diagnosed with a vascular necrosis. Slowly nag-deteriorate yung katawan ko hanggang hindi na ako nakalakad. I was on a walker and then napunta na ako sa wheelchair and then I had to do so many surgeries. Cord decompression, hip replacement on my left side and then on my right. And then nag-recover pa. So ang dami talagang pinagdaanan kaya medyo natagalan yung pagbalik. But lahat naman habang pinagdadaanan ko yung mga yun, lagi akong may longing na, hindi lang longing, inggit din sa iba mong nakakatrabaho, sa ibang mga artista, di ba? Pag napapanood mo sila na parang, gusto ko yung ginagawa nila, na-miss ko na, ganun. So, nung may mga projects na ino-offer, parang naghihintay lang din talaga ako ng tamang project na magpapa-oo sa amin kasi gusto ko talaga yung habang ginagawa ko yung project, 100% ako doon at hindi ko nararamdaman na bakit ako nandito, at saya-saya na ng buhay ko doon kasama ng mag-ama ko. So, kailangan worth it yung pakiramdam at yun nga, kumpletong-kumpleto yung pag-oo mo, talagang 100 para wala ka kahit 1% na regret, diba? Kahit makaramdam ka ng pagod and overwhelming na pakiramdam. Una yung tiwala doon sa mga makers ng film, yung nagsulat and sa magdidirect ng pelikula. Kasi nung nakatrabaho si Direk Jeff, naging para akong laging nasa isang safe space. Sobrang ganda nung rapport nung na-build namin nung ginawa namin yung Playhouse with Zanjo din. So, nung pinipresent sa akin ni Direk Jeff, hindi ko pa alam yung story. Kabado na ako kasi alam ko na mukhang mapapa-oo ako kahit na anong mangyari. And then, nung narinig ko na yung kwento, yung simplicity ng story niya but at the same time, very complex. Ang ganda-ganda nung atake, nung storytelling, na hindi siya nanghihingi ng kahit na anong bigness, hindi ito yung typical na napapanood natin na love story na sobrang daming bangayan, awayan. Ang tahimik ng pelikula, ang tahimik ng atake nung pelikula, ng storytelling niya. That is why nakikita ko yung maturity na ganito naman talaga yung totoong buhay. Hindi naman talaga kayo lagi nagbabalik-taktakan kapag kami pinagdadaanan kayo eh. Minsan yung pinakamasakit na experience, nangyayari siya sa mga pinakasimple at tahimik na pangyayari sa buhay mo. Mas doon mo nararamdaman yung realness. So, doon ako na-excite. Doon ako nakakita na hindi ito yung typical films na nagawa ko na. Kahit na tungkol pa rin siya sa love, tungkol pa rin siya sa ending, tungkol pa rin siya si Angelica, nasakta na naman dito, yung gano'n. Pero, ibang klaseng pananakit naman. Difference, siguro, ang pinakamaganda kong nakita is yung kung gaano kami kakomportable kasi sa isa't isa. Mas nag-iba ngayon siguro dahil parehas na kaming
may pamilya, parehas na kami may anak. So, ang dali-dali ng understanding sa amin kung ano yung pinakamasakit na pwedeng pagdaanan pala ng isang pamilya. And of course, yung maturity din ni Z ngayon dahil nga nasa ibang level na rin siya ng love. Kumbaga, iba na yung mga responsibilities namin. But of course, laging on top of that is yung kung gaano ako kakomportable sa kanya. Tinitake na seriously yung trabaho niya. Siguro, ang nakikita mo kasi baka akala ng mga tao kay Zacho, mukhang bugoy, mukhang komedyante na nagpapatawa. Hindi malalim na tao si Z. Si Z ay masarap kausap na tao. Si Z ay very responsible sa likod at sa harap ng camera. Pagka kasi merong hanggang ng klaseng work ethic, okay na, na-checkan mo na yung lahat eh. Kaya din siguro nag-rehistro yun sa camera. At sa aming mga katrabaho niya, masarap siyang katrabaho talaga, maalaga siya. Well, siguro yung pasensya. Hindi mo akalain na ganun pala yun. Pwede may ganung patience pala ang isang magulang. Unbelievable eh. Parang minsan gusto mo na lang pumitik. Dahil pagod ka na rin, pero hindi ka mapupunta doon eh. Hindi ka mapupunta doon sa magagalit kayo. Lagi mong iintindihin yung capacity ng isang bata mo, ano lang yung kaya niyang itindihin eh. Pero ikaw, mas malawak dapat yung understanding mo dahil mas matanda ka sa kanya eh. Hindi ka makakaramdam ng pagod. Pag nanay ka na, doon ako nagugulat. Kasi pag nasa shoot ako, parang 3 hours pa lang ako, pagod na ako eh. Pero pag nasa bahay ka, parang marirealize mo na lang mga after siguro pa-dinner na nung nakaupo ka yung ay, parang ngayon pa lang ako umupo, di ba? Parang ang tagal mong nagkasikaso sa bahay, nakapagluto ka na, nakatid mo na yung anak mo sa school, nasundo, hatid mo na, napagluto mo, dahil mo ng chores, sa pag-upo mo, parang, dun mo palang naramdaman yung pagod. Pero, yun nga, siguro, yun yung difference niya. Yun yung, pag nanay ka na, go ka lang nag-go eh, lagi kang on the go. Ako kasi talaga yung present parent dahil siya nag-work siya ng 8 to 5 ang work niya. So, pag nasa work siya, of course, nasa bahay ako. So, ano siya, yun lang yung hiningi ng deal. Pero pwede naman talagang bumalik sa work. Pero pwede ba yung 3 days straight? Tapos pagkatapos, huwi ka dito. Tapos dito ka ng matagal, 4 days. Tapos shoot ka ulit ng 3 days. So, naging very, very understanding naman yung buong pelikula, yung buo na pelikula. Agad-agad kami nag-adjust ng schedule namin. Kasi nga, sabi ko, pasensya na, ito una kong project nang ako yung nagkapamilya na at kinakapa talaga namin kung paano yung magiging dynamics namin. Medyo napapikit ako dahil sabi ko, kung makakapasok nga ito ng Metro Manila Film Fest. Hindi naman na to bago sa akin, pero bago to sa asawa ko. So, ikakagulat niya talaga. Pero, well, ngayon, malalaman na niya kung ano yung ibig kong sabihin, dito. Of course, hindi din namin napag-uusapan. Never talaga napag-usapan. Kaya lang, eto, nung ginawa mo yung pelikula, kailangan mo i-consider kasi kumbaga may ipinasok ako, may binuo akong bagong tao eh, 'di ba? Nung binoportray ko si Celine. And kailangan naintindihan ko siya at kailangan tama for her yung mga desisyon niya. Malaking malaking bagay yun. Siyempre, i-wish mo na hindi yun mangyari sa'yo. Sa kahit na sino, di ba? Pero kapag nangyari yun, I am in full support na magkaroon ng freedom ang kahit na sino na humihingi ng freedom.